Dahil ngayong araw ay tulog pa rin ang aking baby, so naisipan ko maglinis-linis muna sa labas. Ayan, nasimulan ko na. Welcome back to Mangyan Australia. Thank you so much sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag-support sa ating pong video. Ngayon lang ulit nakapag-vlog kasi ay nanganak. After ng panganak, hindi ko na naharap ang pag-vlog. So, yun nga pala. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Lumabas ako para maglinis. Sinusulit ng pagkakataon na tulog ang baby. So, marami pa akong dapat gawin. So, ayan ang aking asawa, gumagawa ng gate para sa kulungan ng mga manok. So, nga, ayaw ng asawa ko na lumabas ang mga manok dyan sa aming pong bakuran. Kaya nilagyan niya ng private na kulungan nila. So, yung 4 ang aming mga manok. So, 3 doon sa kabila, 1 doon sa kabila. Kasi yung isa ay namatay na yung kasama niya. So, isa na lang siya doon. So, ito yung mga kanilang kinakaykay noon. So, nilagyan namin ng net yan para hindi nila kaykayin. So, tinanggal ko ulit. Dito sa bed na to, tingnan nyo, may mga carrots pa dyan. May mga kamatis. So, dahil nga yung mga seeds ay tinatapon ko lang dyan noon kasi nga may net yan. At yung may mga halaman. So, dahil nga summer, yung mga halaman na hindi na tumubo, namatay na yung kanilang mga dahon. So, ayan yung bawang na itatanim ko. Tumubo na siya. Hindi na namin nagamit. Kaya sabi ko, naisipan ko na itanim na lang dyan. So, yung lupa nga pala ay fertilized na siya dahil nga yung mga ipot ng mga manok ay nandyan. Kasi dyan din mismo pinapakain ng asawa ko yung mga manok, yung sa pakainan nila sa tray. So, kahit na wala siyang fertilizer, so yun na, hindi ko na nilagyan. So, dahil hinahabol ko yung panahon at baka magising yung baby ko, hindi na ako makapagtanim ulit. Do'n nga pala sa isang bed sa may greenhouse na naka-harvest na ako ng bawang. Ilang bulb din yung aking na-harvest doon. So, dahil nga hindi ko siya na-maintain ng pag-aalaga, hindi ko na masyadong naalagaan. So, hindi siya gano'n ka laki yung bawang na na-harvest ko. Pero okay, pero medium size pa rin siya. So, happy na rin ako. So, ang dami kong dapat gawin, ang dami kong dapat i-transfer ng mga halaman. So, hindi ko lang magawa kasi nga ay naka-focus ako sa pag-aalaga sa aming pong baby. So, baka soon, kapag malaki-laki na ang anak, nakakapagtanim na ulit ako ng full-time. So, hati na ngayon ang aking responsibility sa bahay. Ang dami pang lilinisin, ang dami pang gagawin sa likod ng bahay at saka sa baby. So, hati na ang aking pong gawain. Ang dami ko pang dapat i-transfer. Ayan, yung aking capsicums, iba-iba ang kulay niyan. May green, may yellow, may red, tsaka sweet chili. So, ita-transfer ko yan dyan siya. Ang dami kong dapat i-transfer pero wala lang talaga akong panahon. So, isinusulit ko yung pagkakataon na ito sa konting oras na mayroon ako. Dito nga pala sa Australia, guys, ang mamahal ng mga bilihin. Tumaas na yung mga bilihin ng mga gulay dito. Ang bawang, ang sibuyas, tumaas na. Ayan, ang capsicum dahil paborito ng asawa ko. Linggo-linggo ay bumibili yan sa palengke. Kaya naisipan ko, itong mga buto ay itanim ko siya. Hindi ko siya tinatapon. Kinokolekta ko yan siya para pagdating ng panahon ay itatanim ko. Ayan nga, nagtubo na siya. Kaya kapag nagbunga ito, hindi na kami bibili sa market. Mabilis lang naman ito. Mamunga, hindi naman to mahirap alagaan din. Mga 3 to 4 months, may bunga na ito eh. Kaya kailangan talagang maging practical tayo mga mamshi. Sa panahon ngayon, di tayo pwedeng tamad-tamarin. Dahil may asawa tayong nagtatrabaho para sa atin, para sa pamilya. So, palitan din natin, suklian din natin ang ating kasipagan para naman matuwa sila. Hindi lang tayo nasa bahay, buyang-yang. Hindi lang tayo nasa bahay, nakaupo o nakahiga. Nagbabantay man tayo ng bata, pero dapat magparaan pa rin tayo kung paano natin maging responsible sa ating pamilya. Ayan, para sa ating asawa. Dinidiligan ko na siya kahit matindi ang sikat ng araw. At natapos ko na nga siya. Natapos ko na siyang diligan. Dahil mainit sa loob, guys. Ang ganda ng panahon ngayon dito sa labas. So, nilabas namin yung bata. Patuta! Ayan siya.
Yan, habang aking habi ay nandoon, busy. So, tayo ngayon ay nasa labas. Sarap guys, mag-picnic dito sa labas. Tapos may kinakain-kain ka.